Ang anumang kainang Pinoy ay di magkukumpleto kung wala ang staple food natin, ang kanin. Pero ang mga Pilipino, walang pakundangang kung sayangin ito. Marami tayong kumakain sa restaurant, baka fast food o mamahaling restaurant. Dito makikita mga tao, iiwanan lang siyempre yung hindi nila kinakain. O kaya meron kang mga unlimited rice, o kukuha na ng mas marami, pero hindi naman kakainin lahat. Sinundan namin ang 4 na magkakaibigang ito, oras noon ng hapunan. Bawat isa sa kanila, umorder ng tig-isang cup ng kanin. Sa una, ninanamnam pa nila ang bawat subo. Ang isa sa kanila, umorder pa ng extra rice. Pagkatapos ng halos 30 minutong kainan, halos isang buong kanin pa ang kanilang natira. At ang kanilang dahilan, yun po, kasi minsan yung mga tao po takaw tingin, lalo na pag yung kunyari po mukhang masarap yung pagkain, tas yung kanin dadalawahan namin, parang ganun po. Pero pag hindi po masarap, parang natitira minsan kasi parang nawawala na po ng gana. ayon pa sa International Rice Research Institute, 14.4 million pesos na halaga ng kanin ang sinasayang natin araw-araw. 8.4 billion pesos naman ang halaga ng kaning naaaksayan natin kada taon. Yung food waste pwede mangyari sa dalawang lugar, no? Sa produksyon muna, tapos sa pagkonsumo. Sa produksyon ng agrikultura, siyempre may nawawala dyan dahil di mo naman lahat maaanit. Sila naman sa pagkonsumo, pag kukuha na ng mas marami, pero hindi naman kakainin lahat. So, magkakaroon siyempre ng aksaya dyan. Sa populasyon nating 94 billion, ang inaaksaya nating bigas kaya nang magpakain ng 4 na milyong pamilyang nagugutom sa bansa. Sinasabi na bawat isang Pinoy nagtatapon ng 3 kutsara ng bigas araw-araw at umaabot sa mahigit 3 kilo kada taon. Luzon ang pinakamaaksaya sa kanin araw-araw na umaabot sa 16 grams per capita o kada tao. 12 grams per capita naman sa Visayas at sa Mindanao. Dahil dito, sinusulong ngayon sa Senado ang Senate Bill 1863 o ang Anti-Rice Wastage Act of 2013 ni Senador Bongbong Marcos. Sa ilalim ng batas na ito, kinakailangang mag-serve na ang mga restaurants ng half rice para mabawasan ang bilang ng kaning na aksaya. Kung sino mang lumabag sa panukalang batas na ito, maaaring mamultahan ng 20,000 hanggang 100,000 piso. We know na instrumental yun para mag-eliminate yung wastage. Kasi sabi ko nga kanina, one of the reasons kung ba't may natitira is they just can't finish what's on their plate. Na kung meron kang option na kung plated meals, half cup lang yung nandoon and yung price is considerably lower din. So, o-orderin nyo ng mga hindi kayang umubos. Mahirap na nga sigurong alisin sa kultura ng Pinoy ang mag-aksaya, pero dapat makonsensya ang bawat isa kung ayaw nyong pagtampuhan ng grasya. I wouldn't say na gusto nating sayangin yung kanin. Ayoko din naman magsayang, kaya lang, paano gagawin ko kung hindi ko na maubos? Yung Anti-Rice Wastage Act actually, makakatulong siya both sa mismong consumer. Kasi hindi nila kailangan bayaran yung hindi nila kakainin. So they can save on cost and they have the freedom to order what they can eat.